Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama pa rin po natin Superintendent Edwin Butaca, ng spokesperson po ng PNP Highway Patrol. Kasi nung actually, Daniel, yung nag-file ng case na yan, it's yung aming Cordillera office ng Highway Patrol Group sa Baguio. No? Ang mismong kinasuhan ng Cordillera office ninyo sa Baguio ay si Asset Torres. Yes. When she was still the LTO district officer sa Tarlac. Okay. Kasi kaya yung final ng case yan dahil merong na-apprehend na Pajero yung aming HPG Cordillera operatives. And during investigation, nakita nila yung some discrepancies in the yung parang model ng sasakyan saka yung nakalagay doon sa registration. At the same time, yung MV file number. MV file number 0232, gano'n na number, no? And yung MV file number, ito kasi parang fingerprint ng isang sasakyan, na para ma-identify mo yung laman ng registration na yon. So yung MV file number, as a matter of procedure, pagdating sa Highway Patrol Group, pag meron kaming mga na-apprehend ng mga sasakyan na ganyan, is we get the MV file number and we request doon sa kung saan na-issue o yung MV file number assigned yun. And for this matter, yung MV file number na yun is issued doon sa Rojas City, Isabela LTO. Okay. Sa Cagayan. So, Isabela, no? Isabela LTO yon. So, nirequest namin sa Rojas City, Isabela, whether this MV file number is this Pajero or kung ano man siya. And it was certified by the LTO Rojas City, Isabela, na yung MV file number 0232 is originally issued to a Honda motorcycle. So, it's not, so ibig sabihin, hindi yung laman nito. So, further investigation pointed to LTO Tarlac as the source of the registration of the Pajero. Okay. So, based on that, ibig sabihin, sabi ng hindi existing yung LTO Tarlac registration ng Pajero. So, yun ang basis ng na final yung case na falsification. It's not carnapping. It's falsification. Yes, falsification. But this kind of procedure is somehow being used as well para sa mga carnap vehicles. Ganon din yung ginagawa nila. That's one. Usually, pag carnap yan, kasama siya ng yung lalo na yung possessor ng sasakyan, no? That's right. Falsification, violation of Republic Act 6539, yung Anti-Carnapping Act, violation of PD 1612. And if they can do that doon sa mga hindi naman carnap vehicles na ganon, they can do that as well doon sa mga carnap vehicles. Yes, of course. Which is yun yung pinaka paraan para mairehistro ito. Hindi po ba ganon yan? Kasi pagka carnap yun, tapos meron siyang registration, of course, falsified yun. Yung documents covering that motorcycle. Pero ang sinasabi ngayon sa Inquirer, kagaya kanina on my way here, binabasa ko yung ng Inquirer, hindi naman daw irirehistro nila yon sa LTO kung hindi naman ikiniklear ng TMG. Okay. O ng Highway Patrol Group ngayon, kasi you used to be TMG. Based dun sa section 11 ng 6539, ng Republic Act 6539, yung section 3 or section 11 yata, yung kasing motor vehicle na hindi naman pumapasok dun sa sa wanted list ng database namin, ng mga motor vehicles na mga nawawala. Kung hindi naman pumapasok doon, we are supposed to issue a clearance. No? So, ibig sabihin, wala naman doon sa, ba't mo hindi mo siya i-clear? Wala naman doon sa, ibig sabihin, walang complaint, walang report na this is a wanted motor vehicle. In the same manner, ganun din naman sila sa LTO, kung wala naman sila doon sa at may clearance from TMG, irirehistro nila. So, yes, that is a requirement, no? Na doon sa amin. So, hindi rin siya, yung ma-macro-edge nito, yung crime lab. So, hindi siya tampered, hindi siya wanted list. Cleaner namin, binigay namin sa lab. It is for them to do the registration, no? Hindi namin alam kung ano procedures nila. Ang kinu-question namin is, it is not the yung clearance is regular binigay namin dahil hindi siya wanted, hindi siya tampered. Kundi, ang question namin is, yung bakit isang MV file number, MV 0232,
for both vehicles, yung sinasabi ng LTO Roa City Isabela is for a Honda motorcycle. Ito naman is for a Pajero. Yung So it has nothing to do with the clearance. Kasi, No, it has nothing to do kasi with kung the nabasa ninyo yung article ngayon sa Inquirer, I suppose Yes. na nabasa ninyo, ang katwiran ngayon doon, kayo may problema sa Hindi. HPG, di ba? Kayo ang tinuturo. Di ba ganun ang naging Pero sistema? yung sa clearance namin, we do not look into this MV file number. So Para you're i-clear saying na ito, role ng LTO. Yes, it is the role of the LTO. Kumbaga parang, tinitignan ninyo, kung wala naman tong timbre, wala namang listahan. Palagay natin, no? Nakita mo MV file number 0232. And this nakalagay dito sa Pajero, nilapit sa inyo. If you are the LTO. And diba, as a matter of procedure, you confirm it with kung saan yung file number. For this purpose, and for this matter, Roa City Isabela yon. So dapat kinonfirm nila sa Roa City Isabela if is this MV file number pang Pajero. Sinabi ng LTO Roa City Isabela sa kanila na, no, that is for a Honda motorcycle. Hindi mo i-re-registro. Hindi nila i-re-registro dapat yon, di ba? So sa amin, wala kaming pakialam. Sa amin, yung clearance na in-issue namin is nakalagay doon kung makikita, certifies that this motor vehicle is not included in the list of wanted motor vehicles. So cleared yun eh. Wala sa database namin. Ibig sabihin, walang complaint. Walang pumasok doon sa aming complaint. But it doesn't mean na hindi pwedeng magkaroon ng irregularity. Yes. Dahil yung pagre-rehistro nun, may iba namang dapat na tignan kung may conflict Yes. ba. Hindi naman yung komot na-cleared na sa highway patrol. Na walang hindi siya karna. I-re-registro mo na lang basta-basta. Of course, kailangan tingnan mo rin yung documents niya kung kompleto, tama lang ba. So naninindigan ng HPG na mayroong problema si Asek Torres doon sa pangyayari na yon. That's why you filed the case against her. Yes, that's why we have filed the case. Ano naging estado nun? When was that, sir? If you can still recall. In May 2009. 2009. So from then on, wala nang naging movement yung kaso. Daniel, narinig ko kanina, the prosecutor handling the case, si Attorney Senson yata, yan. Narinig ko in-interview siya. He was asked about the status ng kaso nga. At sabi niya, meron na siyang recommendation, but he could not reveal the recommendation. Pero hindi ba kayo nagpa-follow up sa HPG with regard to this na ano na nangyari dito? Kuminsan sa dami ng kaso, hindi namin natatrack yun. At kuminsan, binibigyan lang kami kung meron may mga decisions or resolutions, pinapadala kami ng kopya. For this particular case, wala pang ano. So, narinig ko nga yung interview ni at nasa DOJ, I think, yes, nasa Assistant Chief Prosecutor yata yung case na nire-resolve. Pero kayo ho ay talagang nagtatrack down ng mga involved sa mga irregularities, including, of course, yung mga sa carnapping. Meron kaming mga Inaano niyo itong sa ng carnapping, hindi ba? Dahil kailangan masugpo ito. Yes. Dahil mukhang binabastos na kayo ngayon. Lalo na yung mga pangyayari na harapan na kung mangarnap. Talagang. So you're really doing something about this. So with the investigation that you are doing, may mga sangkot ba talaga sa LTO? Hindi ko masabing sangkot sa carnapping, no? Kundi ang katulad nito kaya lumabas ng mga issues na ganito, no? Noong 2008, we have conducted a recovery operations of wanted motor vehicles. No? So we have received informations that there are motor vehicles reportedly carnapped in Metro Manila and Region 3, Region 4, and was shipped to Mindanao in the Visayas. So ang ginawa namin, nagkanda kami ng operations doon for 3 months yata, continuous operations sa Mindanao, and we have recovered a lot of motor vehicles. Siguro mabot na mga almost 100 motor vehicles, and some of which are talagang stolen from Metro Manila. But they were, and we found out during investigation that they were covered by new registrations. Doon sa LTO district offices sa Mindanao and the Visayas. So apparently, may involvement ng LTO. Yeah, so, and nag-file kami ng case against these people. Yung gumawa ng marehistro nun. Not only LTO personnel, but all LTO district officers, but also PNP personnel. Pati yung Highway Patrol Group, pati yung personnel from the PNP Crime Lab. Not to mention the fact na before,
sila General Rosales kasi, he was here before. Or, at si Colonel Cauyan, he was also here. Sinabi nila na may mga raid sila na ginawa sa LTO at may mga nakuha sila mga plaka na babagsakan na lang, which is part noong mga ginagawa ng carnapping syndicate. Yes, meron mga... So, among these, sino na ho ang mga lumitaw na mga pangalan ngayon doon sa mga involved sa LTO? I cannot mention names, Daniel, no? Sir, wala pa ba kayong kinakasuhan? Aside doon sa mga, yung mga finailan namin ng case noon, dati na, and I believe it is now, yung investigations going on, kasi, of course, you have to come up with the real mga evidence to charge these people. Pero meron. Accuse these people. Yes, we are meron kayong mga hawak ngayon? Conducting investigation, but it's not the Highway Patrol Group which is conducting investigation. Kasi, posibleng may mga tao rin kami na involved dyan sa mga ganyan. So, it is an independent investigating body dun sa PIN. Pero hindi ba sa inyo mismo meron ding talagang ipino-forward kayo ng mga report with regard to this? Yes. So may mga na-forward kayo ngayon na report as the involvement of some LTO personnel? Yes, actually that was yung basis nila, kaya yung sinasabi nila may mga naglabas ng mga dyaryo, mga na it was the report of my director, Police Chief Superintendent Espina. And sinasabi ko nga, yung report niya is not accusing this person as involved in carnapping, kundi yung circumstances behind how these people were able to facilitate registration documents of even wanted or stolen vehicles. Ibig sabihin, tinetrace pa din ninyo yun? Yes. There could probably be an involvement. Yes. So that's what you're saying. Yes. Para hindi nyo sinisigurado, pero ang tinutumbok ninyo, maaari. Yes, tama. So, sino yung sinasabi ninyo na maaari? Yun yung kasama si Asek Torres. Isang parang ganun yung similar yung although yung case naman ni Asek Torres is hindi siya wanted. Hindi wanted yung, hindi carnap yung motor vehicles. Unlike yung ibang district offices ng LTO where some recovered motor vehicles were included or are included in the wanted list of the motor. Pero nag-iisip kayo or somehow parang nagte-trace kayo. Siyempre, ganun yung nag-aayos ng mga kaso, na tinitignan, bini-build up ninyo yung kaso. Pag nagbi-build up kayo ng kaso, tinetrace ninyo yung mga involvement. Yes. And so one of the things na bini-build up ninyo, maaaring may involvement si Asek Torres. Is that correct? Before you answer that, we'll pause for a break. Anong nangyari dun sa Ortigas shootout? Totoo ba yung balita namin na may mga na-promote pa dun sa mga na-involved dun? Ang alam ko, merong na-promote, kasi merong kasing nasa batas yata, parang like may prescriptive period kung hanggang di na-decision yung case, gano'n. So, pwede silang mag-apply ng promotion if they were promotable. Pero hindi ko alam kung ano na yung nangyari sa kaso kasi. But somehow, you saw the video. Nakita ko. Doon sa nakita nyo sa video... Matagal na. Yes, sir. Doon sa nakita nyo sa video, may mali sa mga ginawa ng tao nyo o wala? I cannot comment on that, Daniel, dahil... But that's clear on the video. Dahil, whether kasi alam niyo naman... Subject of but you know the procedure of yung operation ninyo, di ba? Yes. Well, actually, ganito yan. Ako, nakita ko rin. Of course, I have questions with nakausap ko yung mga tao dati. And they were claiming, iba kasi sir yung nakita mo sa video, iba rin yung nasa actual scene. So, I cannot contest that. So, alin daw ang iba doon sa video sa actual scene? Ibig sabihin, iba yung nasa, nakikita mo sa video, kung nandun ka rin, iba rin yung nandun ka sa, mismo. Nandun ka mismo sa scene. So, hindi ko alam kung ibig sabihin niya doon, pero, yung galaw. Ang ano ko lang po sa inyo, were you born yesterday? Of course not. Yes. Di ba, sir? With that thing na nakita ninyo. Meron, yung nakita ko rin yung sa video, no? Of course, there are some, makikita mo talaga doon na lapses. But I could not, big sabihin, I could not decide kung ito ba ay mali o kasi it was already filed with the courts, So, hindi nyo rin pwedeng sabihin kung mali na
banatan pa ng malapitan? O Hindi. yung mga nakita nyo na, gusto nyo pakita ko sa inyo ulit? Hindi. Meron kasing katulad nung, actually, that was one of the questions din na natanong ko sa kanila. Bakit, parang, So, yun ba hindi nyo pwede sabihin kung tama o mali? Pwede rin sabihin na, pero pag sinabi kasi sa akin parang mali yung ginawa nyo. Pag sinabi nila, sir, clearing yan So, meron kasing, I don't know what. And sir, as a police, you buy that? Of course, hindi ko yan. Pero yun na nga sinasabi ko, Nandun, okay, I could not buy that version, Pero since, okay, I'll give you the benefit of the doubt, parang ganun dun sa kanila. So, sige, it's for the court to decide kung tama o mali yun. Pero meron ho bang mga itinama na kayo dun sa nakita ninyo na yun, ng mga lapses? Yes, actually yun ba, ni-retrain na ba ninyo sila doon? Yes, actually that is why parang binago yung police operational procedures. Yung dati, tawag nga ngayon is POP na police operational procedures. Kasi may mga binago doon sa dapat na sundin ng isang police pag nandun sila sa labas during operations. Although, of course, meron pa rin mga cases where the police operational procedures are violated. So, hindi rin naman pinalalampas, kinakasuhan naman. Kaya medyo nangyari na naman ulit yung Parañaque shootout. Well, yung Parañaque shootout is a different story naman yun. Actually, kung ako yung tatanungin doon, that was supposed to be a very, very good accomplishments on the part of the police. And yun nangyari na doon sa mag-ama, And I do not want to justify kung ano man yung ginawa ng mga police doon. Pero, of course, merong pagkakamali rin sila doon. And until now, I think the case is now being, heard pa or they're just waiting for the final conviction or decision of the courts na nag-iimbestiga ron. And yung as far as the administrative aspect, investigation of the case, meron mga kinasuhan for violation of the operational procedures. Ilan na ho ba napatay sa mga tao ninyo sa paglaban sa carnap? Marami na, Daniel. Kung makita mo yung, meron na kami sariling doon sa Highway Patrol Group. Meron na kaming parang, ano tawag dito, yung monument. Parang memorial, na every anniversary namin, binibigyan namin sila ng, yes. Kung sa mga 200 meron. Shootout ito, yes, sir. Kung may 200. I remember that one of my men before, yung bagong pulisya, and he's very good in operations, pero alam mo, meron silang sinita lang dito sa EDSA, sa underpass ng Mandaluyong, meron silang sinita na nakadikit lang yung plate. And alam mo, pag yung mobile, nakasakay sila sa mobile, yung police namin, 4 sila sa mobile, yung procedure dyan is, pumunta ka sa likod, nakita mo, then pupunta ka sa harap. Unaan mo siya. Yun pala yung sasakyan na yon is meron silang ninakawan dito somewhere in Ortigas. So nakasabay nila eksakto. Palabas na nakita nila nakita sila ng mobile. So na-check ng mobile yung plate number niya na nakadikit lang. Ang ginawa, pumunta sa harap to confirm, verify, parehong plate o nakadikit din. Pag una nilang ganun, binaril na kagad sila, tinama kagad sa ulo yung isang tao ko dati. Nakita na kagad, naramdaman. Tapos tinamaan yung dalawa, serious din doon. And isa yun sa mga insidente, Pangalawang insidente na when I was still with the yung operations namin, yung dito naman sa Kalayaan, a group just robbed Citibank dati. Nakita ng tao na naman namin yung plate, iba. So, sinundan nila hanggang Kalayaan. Yung sasakyan yung tao namin is a mobile car, So, mababa. Yung sasakyan ng kalaban is a van, Binuksan nilang pintuan, pinagbabaril yung tao namin. Yung isa namatay, yung isa very young but is already out of the service dahil tinamaan dito niya, hindi na siya makalakad. Kaya ba minsan parang napaparanoid na rin kayo pagka may mga gano'n na? Kaya parang, sige, putok na kagad. No. Hindi naman. Actually, hindi naman
nangyayari yung ganun. Kasi parang mahirap yung, ang nakakatakot dyan, yung maunahan ka ng maunahan. Parang mauubos. Yun yung nakalagay doon sa police operational procedures. Yung pagputok lang is if when the life yung police mismo or yung the life of other people are already in there. Kasi mahirap din yung lagay ninyo dahil kayo identified sila, you have to verify. Yes. Hindi naman ninyo alam kaagad, hindi naman pwedeng pagka pinutukan ninyo kaagad diyan dahil lang sa suspecha nyo, kaso na naman kayo, 'di ba? Yes. Kayo, kilala kaagad kayo, eto, HPG to. Pwede na kayo kaagad tirahin. Pero totoo ba na hanggang ngayon nag-i-implant pa rin kayo ng mga ebidensya? No, actually mahirap yung case na, may mga cases na gano'n. No? Oo. Marami pa bang ngayon na na-involve sa inyo na nagpaplanta ng evidence? Sa amin wala. Sa Highway Patrol Group, wala kami mga wala pa cases. kayong inaamin. Wala. Actually, wala. No, Oo. in fairness doon sa mga tao namin na nasa mga operatives namin. Walang, as far as I know, walang mga cases na pumapasok na. So wala pa yung kagaya nung sa Ortigas na kinakalat yung mga plaka sa kotse. Yun, those cases, yun yung nasa kamay na ng korte. No? Yung kaso doon. If they're found out to be guilty of that, doing that, so be it. So ngayon, Colonel, sa dami ng kaso ng carnapping, hindi ba, kaya ba ninyo? Well, Kasi actually, sabi nga ninyo, meron nyo buong Pilipinas, ang bilang nyo, 1,400 ba? Yes. Yung earlier na buti nga statement naman nyo. yan. Ang Highway Patrol Group kasi is a national support unit. That's right. Operational support unit of the Philippine National Police. No? And although yung mandate namin is to go after carnappers, highway robbers, yung the main function, no, pagdating dun sa mga anti-carnapping din, is just, that is also the responsibility of the territorial police. So parang, we only complement them. No? Nag-augment lang kayo Nag-augment kami sa kanila. Or nakikipag-coordinate din kayo kung meron kayo ng mga Yes. Ganun ang kasi sila marami silang tao. And right. they are there to prevent these occurrences of this. Pero don't you feel na talagang parang gusto kayong bastusin na nitong mga carnappers na to? Mga yung sa broad daylight, yung minsan, kasi may mga personal experiences kami. Well, may grupong ganun eh. Oo. Meron talagang grupong ganun. Like, yung nangyari nga, no, right after yung case nitong na-highlight na dalawang car dealers, no? Pansin mo, di ba nga, yung kamag-anak ni Senator Rojas yata, tapos yung kay isang DCMM host na yung sabi mukha niya, di ba? Tapos it was followed by yung another TV network, isang executive nila, tapos yung kamag-anak naman ng isang congressman na pinasok pa sa loob ng bahay, no? Parang gusto nilang pakita na eto ganito. Mismo sa garahe minsan. Pero after that, napansin pa na wala. And tumahimik, walang masyadong... Ba napagsabihan nyo na yung mga tao nyo? Hindi. Tumigil mo na. Of course not. So, kasi naano lang po ako dahil parang kailangan din kasi ng tulong ng mga mamamayan with regard sa mga incidents na ito. Dahil parang nakakatakot, Colonel, hindi ba? Na hindi mo alam, pag sasakay ka bigla ng sasakyan mo, bigla ka ng tututukan. Tama. Nangyari yun dun sa isang tao namin din dito. Dapat talaga, no? Yung the concerns, no? In fighting carnapping is, and other crimes, not only the concern of the police, no? Pati yung mga kababayan natin, lalo na may mga sasakyan. And ako, I'm not just a public information officer na Highway Patrol Group, kundi lumalabas ako eh. Actually, nagtuturo ako, giging resource person ako nung last week lang, nasa Los Baños, UP Los Baños ako. I was giving tips to this, yung mga kababayan natin na mga iba-ibang munisipyo. They're from the local government units. So, nakikiusap na ako and humingi ako ng tulong sa kanila on how to disseminate all these things. No? Para makatulong din. Yes, makatulong din. Well, Colonel, before I let you go, ano po ang mensahe ninyo ngayon kay Asek Torres after reading the articles
Inquirer na lumabas ngayon, if there is something that the HPG would like ASEC Torres to know, and in response to that, ano ang gusto ninyong iparating sa kanya? Well, actually, Daniel, hindi ko nga nabasa eh. Hindi ko pa nababasa, no? Ikaw yung sa'yo ko lang nalaman yung lumabas na gano'n, no? Sa amin, sa Highway Patrol Group, of course, yung ginagawa namin, lalong-lalo na pag-issue ng mga clearances, we are strict on the issuing this, no? Kaya nga, as much as possible, sinasabihan namin yung mga kababayan natin na if they want to buy a second-hand motor vehicle or even if this is a new vehicle, dalhin nila mismo yung sasakyan doon sa Highway Patrol Group para dumaan talaga doon sa macro etching and clearance. And malaman nila kung talagang car na to, hindi. No? Before they bring this to the LTO for registration or any registration, kung transfer of ownership or bagong registration. No? Pero pagdating doon sa sinasabi, yung nangyayari ngayon, no? Na mga lumalabas sa dyaryo, we're just doing our job. No? And we are not parang single out anybody or meron kaming sinasabi, dinidiin namin si ganito. Of course, we're not doing that. We're just doing our job. Kung meron kaming nahuling mga ganito na may mga tinamang ibang agencies, hindi namin sinasadya yun. It's part of our the procedures that we are doing, implementing. But with the case that you have filed against ASEC Torres ng HPG kay ASEC Torres, you firmly believe na there is something wrong? Of course, that is why we have filed the case. Right. But it is for the Department of Justice already, or the courts, to decide on it. Colonel, good luck po sa inyo. Thank you so very much. Regards na lang po kay General Espina. Baka sakaling sa mga darating na pagkakataon, maimbitahan naman namin siya. Kung di niya nakamiis na Ben. Hindi naman. Pabait yung boss ko yan eh. PNP HPG Spokesperson, Police Superintendent Edwin Butacan. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.